Lipas ang alas 11 ng gabi. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Naaprubahan na sa committee level ng Kamara ang House Bill na naglalayong magbigay ng trabaho sa mga senior citizen. Ito ang inihayag ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Ayon kay Tulfo, isa sa mga paunahing may akda ng employment opportunities for senior citizen and private entities Incentive Acts na inaprubahan ang nasabing panukalang batas sa House Committee on Ways and Means na pinamumunuan ni Albay Representative Joey Salceda. Ayon naman kay Salceda, kung ang naturang bill ay maging batas, magkakaroon ng mga senior citizen ang parehong oportunidad sa empleyo tulad ng PWD. Bukod kay Tulfo, kasama sa mga may akda ng nasabing panukalang batas ang kanyang mga kasamahan mula sa ACT-CIS party list na sina Representatives Ed Vic Yap at Jocelyn Tulfo at iba pa. Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga senior citizen na may kakayahan at nais magtrabaho o muling magtrabaho sa pamagitan ng Department of Labor and Employment at Public Employment Service Office. Dinitulpo na ang bill ay kapwa pakikinabangan ng senior citizen at private companies. Samantala, pinasalamatan ni Attorney Franklin Quijano ang National Commission on Senior Citizens ang mga mambabatas sa mabilis na pagtatrabaho sa naturang bill. Nakatakdang aprubahan ng Kamara de Representantes sa huling pagbasa ang Resolution of both Houses number 7 o ang Economic Chacha bukas. Ayon kay House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Dali para maipasa ang RH Bill 7 habang 18 naman sa Senado para maaprubahan ang RBH 6. Kapag naaprobahan ang mga ito, maaari nang isumiti sa COMELEC upang desisyonan ang dalawang resolusyon. Sa ilalim ng batas, hindi dapat lalampas ng 90 araw ang pagtatakda ng COMELEC ng plebisito mula nang ihain ang isang resolution. Naghahanda na ang toll operator sa inaasahang dagsa na masakyan sa expressway ngayong nalalapit na Holy Week. Ayon kay Toll Regulatory Board spokesperson Julius Corpus, inaasahan na nila ang pagdagsa ng mga motorista sa Holy Wednesday. Kaugnay nito, dadagdagan pa ang traffic signages, ambulant tellers, enforcers, patrol officers, gayon din ang security guards sa entry at exit points ng expressway. Nakatakdan ding maglagay ng engineering inventions katulad ng barriers upang maiwasan ang pag-counterflow ng mga motorista. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. RH Rapido Hataw Balita. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Naghain ng resolusyon sa Kamara para sa pagpapatupad ng epektibong safety measures ng mga Pilipinong tripulante. Ipinanawagan nito ni Kabayan Party List Representative Ron Salo sa mga maritime stakeholder, United Nations at mga ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Salo, kailangan na ang agarang hakbang para protektahan ang buhay at kapakanan ng Pilipino si Perez kaugnay ng nagpapatuloy na pag-atake
sa mga commercial shipping sa Gulf of Aden at Red Sea. Suportado nila sa Kamara ang panawagan ng International Transport Workers Federation at Associated Marine Officers and Seamen Union of the Philippines na umiwas muna mga may-ari ng barko sa Red Sea at Gulf of Aden hanggang sa matiyak ang kaligtasan ng seafarers. Kinastigo ng Senado ang ilang mga ahensya ng pamahalaan dahil sa kababayaan sa pagprotekta sa mga idineklarang protected area sa bansa. Ayon kay Senator Rapi Tulfo, nakalulungkot na mga ahensya dapat mag-alaga sa kalikasan ng sharing mga violators. Samantala, gusto ring imbestigahan ni Tulfo ang mga sumbong na naglipana umano ang mga resort sa Mount Apo National Reserve sa Digos, Davao del Sur. Una rito, matatandaang nagtuturoan ng DNR, ang PAMB, LGUs at mga IP kung bakit naglipana ngayon ang mga illegal structures sa mga protected area sa bansa. Mula sa DCRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. RH number 1. Narito ang pinakahuling balita hanggang sa mga oras na ito. Matapos mailibre ang ultrasound at mammogram para sa mga kababaihan, sunod na pinatututukan ni House Speaker Ferdinand Romualdez sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang libreng mga gamot na kailangan sa dialysis at chemotherapy para sa mga may cancer at chronic kidney disease. Kaugnay nito, inatasan ni Romualdez si House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo para makipagpulong sa mga opisyal ng PhilHealth para pag-aralan ang pagbibigay ng libreng mga gamot sa dialysis at chemotherapy. Sinabi ni Tulfo, kung naibigay ng PhilHealth ang libreng mammogram at ultrasound sa mga kababaihan, pwede naman daw isunod ang libreng gamot para dito base na rin sa utos ni President Marcos. Aniya, yan ang madalas hingin ng mga kababayan natin na lumalapit sa mga mambabatas at agad naman tumugon ang mga opisyal ng PhilHealth na agad nilang pasisimulan ng pag-aaral para ibigay ng libre ang naturang mga gamot. Matatandaan na kamakailan lamang inatasan ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang PhilHealth na isama na ang ultrasound at mammograms sa kanilang konsulta benefit package. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hiling ni Speaker Romualdez. Inaasahang ipatutupad ng PhilHealth ang libreng mammogram at ultrasound sa darating na Abril. Tuloy sa pagtatrabaho si Philippine National Police General Benjamin Acorda Jr. sa harap ng nakatakdang pagtatapos ng kanyang extended term sa susunod na halos 2 linggo. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Pardo, nakahanda na ang PNP para sa gagawing turnover ceremony sa kung sino opisyal ang itatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga matunog na pangalan na pipintong pumalit kay Acorda sina Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Emmanuel Peralta, NCRPO Director Major General Jose Melencio Nartates Jr. at iba pa. Matatapos ang termino ni Acorda sa March 31st ng kasalukuyang taon. Magkakaroon naman ng General Security of Military Information Agreement o GSOMIA sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ayon sa Department of National Defense, parehong binigyan din ni Secretary Gilbert Teodoro at ng US Indo-Pacific Command ang pagbalangkas sa information technology collaboration ng dalawang puwersa. Sa ilalim ng GSOMIA,
magkakaroon ng palitan ng militar information ang Armed Forces of the Philippines at ang hukbo ng Estados Unidos. Samantala, pinuri ni U.S. Indo-Pacific Command Commander Admiral John Aquilino ang liderato ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at ang pag-handle nito sa issue ng Ayungin Shoal. Gayon din, kinundi na ng American Commander ang China Coast Guard at iginiit ang pangangailangan ng international engagement sa usapin. Mula sa DZRH News Center, ako naman, Andy Verde, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.